Inilunsad po ng Department of Transportation ang e-jeepney sa mga biyaheng Makati hanggang Mandaluyong. Inaasahan naman pong mas makapagbibigay ito ng kagaanan at mas maayos na serbisyo sa mga kababayan nating biyahero. Mark Fitalco sa report. Kasabay ng patuloy na pag-arangkada ng PUV Modernization Program ng pamahalaan, inilunsad ang mga bagong electric jeepneys o e-jeeps na babagtas mula Makati hanggang Mandaluyong City. Layo nito mabigyan na mas komportable at ligtas sa pagbiyahe ang mga pasahero. It's really a requirement of people coming from Mandaluyong, working in Makati. Every day makikita mo sila naglalakad, crossing the bridge. So, public needs modernization. Magmumula sa MRT Buendia ang mga e-jeeps at tatahakin ng ruta ng Jupiter Street hanggang sa makarating sa Mandaluyong City Hall. Ayon sa isakay, ang nasa likod ng nasabing proyekto, bagamat karagdagang sasakyan ito sa kalsada, hindi naman ito makakaapekto sa trapiko. Actually, this is a new route, no? It's actually developmental route, and some areas pa nga are underserved, no? So hopefully it complements or at least it serves the demand that is needed in that route. Sa tala ng isakay, aabot sa 5,000 ang nagko-commute sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Ang ilan napipilitan pa mag-taxi araw-araw. Kaya solusyonan nila dito ang 15 e-jeeps na handa ng serbisyuhan ang mga pasahero. Dahil mas mahaba ang rutang dadaanan nito, mas mahal ng 6 na piso ang pamasahe sa e-jeeps kumpara sa minimum fare sa ordinaryong jeep. Pero kung mga katangian lang ang pag-uusapan, sulit na ang 15 pesos na mga sasakay. Dito kasi may libreng wifi na, pwede pa mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. May CCTV camera, automated fare collection system at 100% electric ang mga ito, kaya walang inilalabas na masamang usok na nakakaapekto sa polusyon. Pero higit pa dyan ay ang trabaho naghihintay para sa mga driver. Salary base na yung driver, hindi na humahabol ng boundary, no? Tumataas na yung kita ng co-op kasi co-op ang nagpapatagbo, and obviously if you run it on e-jeep, zero emission. Samantala, titingnan pa kung ano ang magiging resulta nito sa trapiko upang mapalawig pa sa ibang lugar sa Metro Manila para maserbisyuhan pa ang mas marami nating mga pasahero. Mark Fitalco para sa Bayan.